Ang huling sayaw, isang gabi ng misteryo at musika. Christmas season na naman at sa totoo lang, wala akong energy mag-celebrate. Kakatapos lang ng isang roller coaster na relasyon at parang gusto ko lang mag-unwind sa bahay. Pero heto si Jake, ang aking matalik na kaibigan, biglang nagyaya sa isang Christmas ball sa isang lumang mansyon sa labas ng siyudad na hindi ko pa naririnig ang pangalan. Una, agad kong tinanggihan ang imbitasyon. No way, Jake. Gusto ko lang mag-chill. Pero kilala niyo naman si Jake, hindi basta-basta sumusuko. Miguel, bro, this is exactly what you need. Trust me, it's going to be epic. Refresh your spirits. Sa katagalan, napao na rin niya ako. Pagdating ko sa lugar, para kong pumasok sa isang set ng pelikulang pang ghost story. Ang mansyon na mula pa yata sa panahon ng Kastila ay nagniningning sa mga ilaw ng Pasko pero may bahid ng kalumaan. Halos makaramdam ako ng kilabot dahil sa kanyang arkitektura. Matataas na bintana, makapal na kurtina, at mga lumang larawan ng mga tao na tila nakatitig sa iyo mula sa kanilang mga frame. Habang naglalakad ako papasok, ang entrance hall pa lang, puno ng dekorasyong pamasko, makukulay na ilaw, makikinang na palamuti, at isang napakalaking Christmas tree na halos abutin ng kisame. Ang mga bisita, nakagala dress. Mga lalaki sa kanilang pinong barong at mga babae sa kumikinang na gown. Ako, sa simpleng polo shirt lang, pakiramdam ko isang extra sa isang glamorosong eksena. Pero imbes na mahiya, pinilit kong enjoy ang bawat sandali. Ang music, classical at puno ng holiday cheer, pero may halong melodic sadness na hindi ko may paliwanag. Sa aking pag-iikot, isang babae sa puting gown ang pumukaw ng aking atensyon. Siya'y parang lumutang mula sa isang panahon matagal nang lumipas, with her long, flowing hair and eyes that seemed to glow with an inner light. Hindi ko alam kung paano, pero nang magtama ang aming mata, parang may magnet na nagdala sa akin palapit sa kanya. Magandang gabi ang kanyang bati. Ang boses niya ay malamig, ngunit may kakaibang init. Mukhang ngayon lang kita nakita dito. Bago ka ba sa town? Ah, oo. First time ko nga, sagot ko, habang nawawala sa sarili. Miguel nga pala. Serena, pagpapakilala niya. Ngumiti siya at sa ngiting iyon, parang may kuryenteng dumaloy sa hangin. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, parang may kakaibang init akong naramdaman sa kabila ng ginaw na dala ng gabi. Sa gitna ng aming pag-uusap, inamin niyang matagal na siyang hindi sumasayaw. Ang hiling ko lang ngayong Pasko ay makasayaw muli. Ikaw, handa ka bang maging partner ko sa sayaw na ito? Tanong niya. Tila may halo itong hamon at paanyaya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero sa isang iglap tumugon ako ng bakit hindi? Sige, maging partner mo ako sa sayaw. Ngumiti siya, isang ngiting may lalim at misteryo. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala niya ako sa gitna ng dance floor. Biglang tumugtog ang isang pamilyar na Christmas carol, ngunit sa isang mas mabagal at haunting na tempo. Ang bawat nota ay tila nagkukuwento ng lungkot at pag-asa ng paghihintay at pagbabalik. Habang sumasayaw kami, tila ang ibang bisita ay umatras, nagbigay daan sa aming dalawa. Ang mundo ay tila umiikot sa bawat galaw ni Serena. Ngunit habang tumatagal, bumibigat ang pakiramdam ko at napansin ko rin na ang sahig sa ilalim namin ay tila kumikislap, hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa basang marka ng aming mga yapak. Ang malamig na hangin ay tila bumubulong, humahaplos sa aking batok na may pangakong hindi ko maunawaan. Miguel, bulong niya, halos parang nasa isang panaginip. Salamat sa pagsayaw. Ngumiti ako, subalit nang tumingin ako sa kanyang mata, nakita ko ang isang kakaibang bagay. Nawala ang kanyang kinang, napalitan ng isang malalim na dilim. Napansin ko rin ang kanyang mga kamay, napakalamig, halos parang yelo. Sa gilid ng aking mga mata, nakita kong nagbago ang paligid. Ang dating magarang mansyon, ngayon ay puno ng alikabok at agiw. Ang Christmas tree na dati kumikinang, ngayon ay puno ng mga tuyot na dahon. Ang mga palamuti, unti-unting nagiging kulay abo, parang nalulusaw. Serena, anong nangyayari? Tanong ko. Pilit inaalis ang aking kamay mula sa kanya, ngunit hindi ko magawa. Matagal na akong naghihintay, sabi niya, isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. At ikaw ang napili ko. Nagsimula akong magpumiglas, ngunit lumalakas ang hawak niya. Biglang bumukas ang malaking pintuan at nandoon si Jake, sumisigaw. Miguel, umalis ka dyan! Naputol ang aking trance. Nabitawan ako ni Serena at napaupo ako sa sahig. Ang saya, ang mga Christmas carol at ang lahat ng tao, nawala na. Ang natira na lang ay isang malamig, madilim at abandonadong mansyon. Nang tingnan ko si Serena, wala na siya. Ngunit may narinig akong boses, umaalingaw-ngaw sa hangin.
Hanggang sa susunod na Pasko, Miguel. Lumabas kami ni Jake sa mansyon, hingal na hingal. Hindi ka na dapat sumama, Miguel. Sinabi ko sa'yo, may kwento ang lugar na yan. Lahat ng sumasayaw kay Serena, hindi na nakakabalik. Dagdag pa niya, ang mansyon na yan ay iniwan ng may-ari nung huling sayaw. Isang gabi ng misteryo at musika. Christmas season na naman